Good morning. Good afternoon. Ang great kasabat mo ni Panginoon, may nag-response, kung sabi mo, may mata. Sa ngalan po na dakilang Panginoong Yesu Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Nandito po tayo sa pangalawang linggo ng gawain sa buwan ng Nobyembre. At sa mga baguhan po, ang karamdaman ay gumagaling sa pamamagitan ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sapagkat kahit anong ibigay na saglalapat sa ng kagamutan, kung wala namang pananalig, wala pong mangyayari. Kaya lahat po tayo ay kinakailangan palakasin natin ang ating pananalig. Walang iba, maging matibay, nang sa ganun, ang kagalingan ng mga karamdaman ay ipagkakaloob ng Diyos kung tayo po ay malakas ang pananampalataya. Ang mensahe po ngayon, meron tayo dito ng dalawang aralin. Ngayon po, dakot tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Roma 6, ang versikulo 19 hanggang 23. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng iyong laman. Sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong mga sanggap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan, at ng lalong-lalong kasamaan, gayon din naman ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sanggap na pinakaalipin ng nagtuwiran sa ikababalan. Kung pag-aaralan po natin, si San Pablo po, pag nagpapaliwanag siya sa mga tao, hindi po dun sa kanyang sariling katalinuhan na para bang may pagmamataas, kundi kinukuha yung kalagayan ng kanyang kausap. Kung halimbawa, ang pagkaunawa lang ng isang tao ay mahina pa, gaya ng, sabi niya, gaya ng sanggol, hindi pa maaaring kumain ng matigas na pagkain, sa ganun lang makausapin. Ibig sabihin, yung mga bagay na makaka-relate yung kausap. Hindi yung sasabihin lang natin na magsisi ka ng ikangan ng kasalanan mo. Ang tanong, paano nga ang paraan ng pagsisisi? At ano yung kasalanan? At paano niya gagawin? Halimbawa, para malaman na makapagsisi siya, kinakailangan ang pagsisisi ay paglilinis ng kalooban. Ang kasalanan ay paglabag ng mga kautusan. At ang paggawa noon, yung pagpapaginuho. Sapagkat, kung mataas ang kanyang pride, paano siya magsasabing sorry? Kahit sa kaibigan lang, kung mataas ang pride, hindi siya makapagsasabing patawad. Dahil nga sa kataasan. Kaya tinuturo dito ni San Pablo, yung kaamuan o kapakumbaba ang loob, kung paano niya kinakausap ang tao, nang sa ganon, magkaroon ng relasyon yung kumakausap at yung kinakausap. Halimbawa, ang pagkaunawa pa pala ng tao ay katulad ng isang bata, gatas pa lang na pagkain. Hindi pa niya pwedeng kainin yung matitigas na pagkain. Kapag binigyan mo na siya ng matigas na luto, hindi niya manguya dahil wala pa ng ngipin. Kaya kinakailangan ibinabagay ang pagpapaliwanag depende sa mga taong kausap. Ganyan po dapat ang ginagawa. Sapagkat si San Pablo man, pagamat siya ay naging isang parisiyo o taga-usig ng mga sumasampalataya kay Kristo na ang lahat ng magsambit lamang. Wala pang ginawa yan,
nagsambit lamang sa pangalan ni Jesus o Kristo ay kanyang dinadala sa Sanhedrin at hinahatulang mamatay sa pamamagitan ng pagpupukol ng bato. Ganyan po kahigpit si San Pablo. Pero pagdating sa tao na mga kausap niya, kung ano yung unawa na nandun sa kanyang kausap, doon niya ibinabagay ang kanyang sarili. Hindi naman ibig sabihin, halimbawa, manginginom yung kausap mo, hindi ibig sabihin na pakikibagayan mo hanggang sa nakaubos sa kayong dalawang bote. Hindi pakikibagay, bigyan mo lang ng isa. Magkuha mo lang yung atensyon sa kayo mag-usap. Yung sarili niya, nahiwalay na dun sa mga alak. Ganun po, ang pamamaraan. Ano ba po sabi dito? Sapagkat kung paanong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karamihan at ang lalong-lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon yung sangkap na pinakaalipin. Kumbaga, sa kalagayan ng nagpapaliwanag, sasabayan niya yung tagapakinig. At sa pamamagitan naman ng tagapagpahayag, siya ay magpapasakop doon sa kanyang nagsugo. Sa magkatuwid baga yung Espiritu Santo nananahan sa buhay natin, kaya tayo natututong magpaliwanag, maghayag ng Ebanghelyo, tumulong sa may karamdaman. Kung tayo-tayo lang po, hindi po natin yung kaya. Pero dahil tayo po ay pinanahanan ng Espiritu Santo, tayo po ay napapaalipin doon sa kabutihan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Espiritu Santo. Kaya natin ginagawa. Halimbawa, yung relasyon ng tao sa tao, kakausapin, nakikibagayan ng tagapagpahayag, yung kalagayan ng tao, depende sa kanyang unawa. At doon naman sa nagpapahayag, makikirelate naman sa doon sa kanyang sinusunod sa magkatuwid bagay ang Diyos. Na walang iba, nung ang Espiritu Santo ay nanahan sa buhay natin, dati hindi tayo marunong magpaliwanag, pero ngayon marunong na tayo magpaliwanag. Kumbaga, relasyon ng tao sa tao, tagapakinig at tagapagsalita, at relasyon naman ng tagapagsalita doon sa pinanggagalingan ng salita. Na walang iba, yung pagsunod o tinatawag ditong pinag-alipin ng katwiran. Nagpapaalipin tayo basta sa katwiran. Sa ikatututo ng bawat isa sa atin. At sa ikapaglilinis o ikababanat. Kaya ibig sabihin, parang ang pamamaraan dito, ang purpose ng Espiritu Santo, gamitin yung mga nagpapaliwanag, halimbawa, si San Pablo, gagamitin ng Espiritu Santo si San Pablo para ipaliwanag niya ng maayos. Para yung from spiritual to material, marinig mismo ng tainga ng tagapakinig. Kaya ang relasyon ng tagapagpahayag doon sa pinanggagalingan ng pahayag, napaalipin. Ibig sabihin, nagpapasakop at sumusunod. Kasi ang alipin, tagasunod. Ibig sabihin nun. Ano pang sabi dito? Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya sa katwiran. Balik na lang tayo. Nung tayo ay isa pang makasalanan. Nung tayo ay napaaalipin pa sa kasalanan o nagpapatuloy pa tayo sa pagkakasala. Kung pagalaya tayo sa katwiran, bakit po? Dahil doon tayo na nagpapasakop sa kasalanan. Pero kung tayo naman po ay gumagawa na ng katwiran, laya na tayo sa kasalanan, napatawad na tayo, alipin naman ngayon tayo ng katwiran. Ibig sabihin, ang sinusunod na natin, nag-iingat na tayo na hindi na magkasala, kaya ginagawa natin ang pagiging isang matuwid. Halimbawa, mula sa isang makasalanan, kinahabagan ng Diyos, alipin siya ng kasalanan, nagsisi at nagbalik loob. Nung nagsisi at nagbalik loob,
siya ay binago ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At nung baguhin siya ay nanahan sa kanyang Espiritu Santo. Kaya mayroon na siyang pag-iingat sa makatuwid bagay. Napapaalipin na siya ng katotohanan o katwiran. Iniingatan na hindi na muli mabaluktot pa ang kanyang buhay o magkasalan muli. Kaya napaaalipin ng katwiran. Malaya na tayo sa kasalanan sapagkat napatawad na tayo. Ano pa sabi dito? Ano nga ang ibinubunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon ipinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Kung ba sabi nga dito, ano ba ang magiging resulta Si Daddy Vinti. na kinakailangan nating ikahiya? Siguro, dati ikaw na iyan ay Hindi po. mga maningino, maglalasi. Ngayon may daladala ng banal na kasulatan, binago na. Dapat pag-ikahiya namin yun. Na dahil hawak-hawak mo na ang banal na kasulatan at hindi na yung bote ng alak, yan ba ang dapat isipin natin? Kaya kung pag-aaralan po natin, kung ang ibinunga ng mga panahon na tayo ay binago at nagbalik loob sa Diyos at sinusunod na natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan kung tayo man ay tinawag na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, gawin natin. Kung tayo ay tinawag para tulungan ang may karamdaman, gawin natin. Kung tayo ay tinawag para pangunuan ang kongregasyon ng Diyos, gawin natin. Sa makatuwid, ano po ang ikahahiya natin? Tayo'y nasa Diyos na. Kumbaga, kinakailangan yung mga tao na kung saan tayo nahihiya, sana'y mahikayat din natin yun na maging kasama natin sa kongregasyon para wala na tayong ikahiya. Sapagkat kasama na natin siya, binago na rin siya. Ano pa sabi dito? Datapwat ngayon, o kumbaga, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. E paano kung dumating na yung punto? Umabot na ang buhay ng tao sa kamatayan. Dahil nga sa kanyang iniisip na mapakahiya siya, umabot na sa punto ng kamatayan. Ganun pa rin nangyari. Anong pakikipangin ng kanyang buhay pagkatapos ng pagbabalik ng ating dakilang Panginoon? Pag ipinagkalog na muli ang panibagong buhay. Wala na ito. Dahil, kumbaga, ingat na ang tinitingnan niya yung talagayang tao, hindi yung talagayan sa espiritu sa makatuwid bagay, yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang nangyari, nasusunod pa rin niya yung kalagayan ng tao, yung pagiging isang mahiyain. Kung tayo po ay sinugo ng Diyos, sabi nga, wala pong hiya-hiya. Kung dati hindi ka marunong magtayo, humawak ng mikropono o magsalita sa harap, nung tayo ay natuto na at naturuan, hindi na iniisip o pumapasok man lang sa isip diyan ang pagiging isang mahiyain. Kundi ginagampanan natin ito ng buong lubos ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya at sa kaloob sa bawat isa. Kumbaga, ang presensya po kasi ng kapangyarihan ng Espiritu Santo nananahan sa buhay natin kung ang buo nating pagkatao ay ipinapasakot natin sa Diyos. Pero kung halimbawa, ang mensahe patungkol ika sa mga nagnanasang yumaman, tapos may kaibigan ka dyan na mayaman, tapos ililihis mo ngayon ng topic, ibig sabihin, ang inialagay mo sa isip mo, yung kalagayan ng taong tagapakinig at hindi yung kalooban ng Diyos. Yan yung mensahe. Kaya hindi natin ikahiya. Tamaan man ang tamaan, mabukulan man ang mabukulan, yan ang salita ng Diyos. Kinakailangan ipahayag sapagkat hindi po ang kalooban o sariling pag-iisip ng tagapagpahayag. Kaya niya sinasabi, kundi kung ano yung nababasa sa banal na kasulatan. Kaya ano sabi dito? Datapwat, ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos,
kayo ay mayroong inyong bunga sa katabanan at ang wakas ng ay ang buhay na walang hanggan. Kaya kung halimbawa mananatili tayo sa pagiging mahiya, ang bunga ng kamatayan. Pero kung tayo po, malaya na tayo sa kasalanan, napasakop na tayo kay Kristo, o napasakop na tayo sa Diyos, at hinahayaan natin yung Espiritu Santo ang magsalita sa pamamagitan ng ating mga bibig, ang bunga po nun para sa ikababanan. Bakit po? Dahil nagsasalita tayo ng buong husay, yung tagapakinig, aakuin niya na naman sa kanyang sarili na siya'y isang makasalanan. At masusumpukan niya sa kanyang sarili na siya'y may kasalanan at magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Kaya ang pagsisisi at paglilinis ng kalooban ay pagpapakabanal. Diba? Paano ba ika nga ang magpakabanal? Kapag naging malinis na ang ating puso, ang ating kalooban, pag-iisip, kapag wala nang ibang pumapasok yan sa isip natin na mayroon pa kung hindi pinatawad, nalinisan na nga tayo. Ibig sabihin, naging banal na tayo. Yan po ay papunta doon sa tinatawag na at ang wakas na ay buhay na walang hanggan. Kapag nananatili po tayo sa pagpapakabanal, ngayon, bukas, susunod na araw, iniingatan natin yun ng lubos ang papatahinatan po ng buhay na walang hanggan. Kaya doon tayo ang punta natin sa buhay na walang hanggan. Pero kung naisip natin takot, sabi nga, ang takot, ang kaugnay nun, parusa. Kung natatakot pa tayo sa paggawa, halimbawa, gusto nating maglingkod sa Diyos, may takot tayo, baka anong sabihin ng magulang ko, ika nga, dahil nandiyan ako sa lunduyan. Kung may takot, ang kaugnay po ng parusa, may hatol yun. Kaya kung tayo ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos, ang bunga nun, buhay na walang hanggan. Yun po, regalo yun ng Diyos doon sa mga nag-iingat sa kanyang sarili na sumunod sa Diyos, na nagiging alipin ng Diyos. Paano po ang ibig sabihin ng alipin ng Diyos? Pag alipin ng Diyos, ibig sabihin, nasa taas mo siya, nag-iingat ka na baka mamaya mapalayo ka sa kanya. Kaya ang nagiging alipin tayo, siya yung mayor, tayo yung alipin, tayo yung sumusunod. Pero kung nasusunod sarili pa rin nating kalooban, hindi po matatawag na alipin tayo ng Diyos, kundi alipin pa rin tayo ng sarili nating pita ng laman. Ano ba sabi dito? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Katapos ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya po, kung halimbawa ang tao ay nagpapatuloy pa rin sa paglaban sa magkatuwid bagay pagkakasala, sapagkat sabi sa itong bagay ng Kasulatan, sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang din naman sa kautusan. Halimbawa, sinasabi, huwag mo ikang pabayaan ang inyong mga pagtitipon. Ngayon, nung araw ng pagtipon, wala ka, hindi ka dumalo, meron kang nilabag. Sabi nga, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Halimbawa, meron ka namang magagawa para tayuhan mo yung kapwa mo. Meron ka naman magagawa para hindi sana magpakamatay yung kaibigan mo. Pero hindi mo ginawa, kasalanan yun sa atin. Sa magkatuwid, may sinalangsang tayo. Ngayon, alin ba ang mga kautusan na dapat natin sundin? Yung lumang kautusan, 10 utos, o yung ngayon? Napakarami pong iniwan si Kristo na dapat natin sundan. Yung mga turo sa pagkagalit. Dapat, pagka nagagalit, ika ngayon, huwag palulumugan ng araw. Hindi ibig sabihin na nawala yung araw. Yung galit dapat hindi humantong sa kamatayan na baka na sobra mong galit na patay mo. Kaya kung ano pang ginawa mo, ipinapatay mo.
O ano pa? Turo sa pagpaparaya. Ang sino man yung sumampal sa kaliwa, ibigay mo pa ang kanan. O anong ibig sabihin nun? Mahabang pagpapasensya. Ang turo sa panalangin. Hindi na bagay siya nila. O, turo sa panalangin. Huwag siya na yung mahabang mga kautusan din ni Kristo. I swear. Ano pa? Turo sa pagpapaimbabaw. Turo sa paglilimos. Turo sa pagpapakumbaba. Napakaraming tinuro ang ating dakilang Panginoon. Yun na lang ang pagbabatayan natin ngayon. Kapag yan ay sinusunod natin sa makatuwid bagay, kalooban niya ng Diyos, kalooban niya ni Kristo, kapag yan ay hindi po natin sinasalangsang, wala po tayong kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kaya kung alam na natin ang mga bagay ng mga kautusan, iingatan natin. Kaya tayo magiging alipin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod na hindi man lamang natin magawan ng paglabag ang isa sa mga yaon. Kaya tayo napapaalipin kay Kristo. At kapag sinusunod natin yan, ang bunga niyan buhay na walang hanggan. Pero kung tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, ang bunga po ng kamatayan. Sa makatuwid bagay, hindi yung kamatayan ngayon na kundi yung ikalawang kamatayan. Kung titingnan mo, di ba? Yung kapitbahay natin, nagnakaw, kinabukasan, buhay pa naman. Hindi ibig sabihin yun. Kundi ibig sabihin yung kamatayan sa hinaharap. Pagtahiwalay sa Diyos. O ikalawang kamatayan. At yun naman, may pag-iingat sa kalooban ng Diyos, buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Panginoon, Hesus Kristo. Kaya, meron tayong pagpipilian. Alipin tayo ng kasalanan o alipin ng Diyos. At alipin ng kasalanan, papunta doon sa kamatayan. O yung paghihirap sa dagat-dagatang apoy at asupre. At kung tayo naman ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at nag-iingat tayo sa mga kautusan at hindi tayo nagkakasala, papunta tayo doon sa buhay na walang hanggan. Mamili po tayo. Alin ang gusto natin doon? Pero pagkaminsan, hindi natin nagagawa kung tayo lang mag-isa. Kailangan natin siya, ang presensya ng Espiritu Santo para tumulong sa atin, para malagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Yan lang muna yung may babagi natin sa araw na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang kahilingan natin, ipagkaloob nawa ang kagamutan, ang mga problema masunod sa ngalan ni Kristo. Salamat.